Okay, magandang umaga po sa ating lahat at nag-breaking news kaninang umaga. Ito ngang patungkol kay Attorney Nicholas Kaufman na nag-withdraw bilang legal counsel ni former President Duterte. Okay, sa ICC. So yan po ang ating pag-uusapan ngayong umaga. Okay? At pag-uusapan rin natin itong analysis po ni Attorney Hinlo na zero possibility of conviction sa magiging takbo ng impeachment sa Senado dito kay VP Sara. Meaning to say, naniniwala po itong si Attorney Hinlo na hindi po mai-impeach si VP Sara pagdating dito kung mangyayari man ang impeachment trial dito sa Senado ni VP Sara. Okay? Yun po ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito, ngayong umaga na ito. At bago ang lahat, like and share muna dito sa video natin. At paki-subscribe na rin, no? Sa mga hindi pa nakasubscribe dito sa Donmar TV, subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe, walang bayad yan. Pero bago natin na simulan itong ating topic, no? Ay gusto kong mag-shoutout sa mga audience natin dito sa Donmar TV. Okay. Itong si Shoni Javillana. Okay. Good evening, Donmar, watching from Rome, Italy. Madalas akong nakikinig sa vlog mo. Legit. Ayan. Maraming salamat. Shoni, mag-ingat ka dyan. At shout out mo na lang ako sa mga kababayan natin dyan sa Rome, Italy. Okay? I-share mo yung ating video para marami po ang makaalam dyan sa mga kababayan natin dyan sa Italy. Ayan. Shout out sa inyo. At itong si Layborn, ayan, shout out sir, watching from Canada. Ayan, sa mga kababayan natin dyan sa Canada, shout out po sa inyo at ingat-ingat po kayo lahat dyan. Ayan, solid DDS mga taga-Canada. Ayan. So, eto na nga, no? Pag-usapan natin itong nag-breaking news kanina. Medyo ako po'y nalungkot dito sa balita na ito. Pero tingnan natin, no, kung ano ang magiging analysis natin dito. Ayan. Binalita ito ng ABS-CBN. Breaking news. Nicholas Kaufman at si Dove Jacobs are withdrawing as defense counsels for former President Rodrigo Duterte in ICC case. Okay? Dalawa. Si Nicholas Kaufman at si Dove Jacobs. Nung nakita ko ito sa Facebook, nung una, chinek ko talaga kung ito ba legit, no? Kasi alam nyo naman na ang mga mainstream media ngayon hindi na mapagkakatiwalaan, no? So talagang una ko talagang ni-research kaagad si Alvin and Tourism, yung legit na vlogger na sa Hague, no? Kinonfirm natin yan para makakasiguro tayo na hindi po fake news itong binalita ng ABS-CBN. So, eto. Nung chinek ko ang Facebook page ni Alvin and Tourism, eto na po yun. Okay? 2 hours ago, kanina. So, medyo 2 oras pa. Ayan. Medyo totoo nga, no? Na nag-withdraw itong si Attorney Kaufman. Sabi dito, Alvin and Tourism, official statement of Attorney Nicholas Kaufman. Hinanap ko itong video na ito na in-interview si Kaufman. Hindi ko mahanap-hanap. Pati si Alvin and Tourism, wala pa naman siyang video na in-upload na mismo si Attorney Kaufman ang nagbitiw ng statement. Pero
Ang nakalagay po dito sa post ni Alvin is kung ano yung sinabi ni Attorney Kaufman. Sabi ni Attorney Kaufman, "It has been a privilege for me to represent the former president. I thank both him and the many thousands of supporters who have shown their appreciation for my efforts on his behalf. If my withdrawal is approved, I am convinced that I will be leaving Tatay Digong in safe hands. May God bless the former president, the Duterte family, and the Filipino nation. Daghang salamat." Yan po ang sabi ni Attorney Kaufman. At meron po itong like na 10,700 at meron po itong comments na 756 comments at shinare po ito ng 215 as of 2 hours bago pinost ito ni Alvin. Okay? After pala pinost ni Alvin. So, wala pang official statement o hindi man nakalagay dito kung ano yung reason behind kung bakit nag-withdraw itong dalawang attorney ni Tatay Digong, si Attorney Kaufman. Ang kay Attorney Kaufman lang dito, it's been a privilege, meaning hindi niya pinagsisihan na naging legal team o legal counsel siya ni Tatay Digong. Nagpapasalamat siya kay Tatay Digong at sa mga supporters ni Tatay Digong at sa pamilya na rin ni Tatay Digong. Nagpapasalamat siya. At sabi pa niya na kapag ma-approve itong kanyang pag-withdraw ay naniniwala siya na si Tatay Digong is nasa mabuting kalagayan. So, yun, positive yun, no? Sabi pa nga niya, may God bless the former president and sa kanyang pamilya. Pero, hindi man binanggit dito kung ano yung reason talaga. Pero nung binasa ko ang mga comments dito, ewan ko lang kung totoo ha, pero ang sabi ng iba, umabot na raw ng 1 taon ang contract ni Attorney Kaufman at ang ilan sa mga legal counsel o legal team ni Attorney Kaufman. Kaya sila ay nag-withdraw. Okay, yun ang nakalagay doon. So, wala namang negative na comment kung saan ay nag-withdraw siya because of some other reasons, no? So, sa tingin ko naman, totoo yung yung paniniwala ng iba na nag-end na nga yung contract. Pero, sa kabilang banda naman, napaisip ko rin, baka may, kasi magsisimula na yung yung official trial ni Tatay Digong doon sa yung kaso niya talaga, yung mga anong tawag doon, yung kalimutan ko yung case ni Tatay Digong yung extrajudicial killings na marami silang nagki-claim. So, eto, di ko lang alam kung may bagong attorney na kinuha on the side of dito sa kay Tatay Digong. Kasi kung totoo na nag-expire na yung contract ni Attorney Kaufman, napaisip rin ako na pwede namang i-renew ang contract niya na legal counsel ni Tatay Digong.
Pero hindi natin alam kung kaninong desisyon na palitan itong si Attorney Kaufman. At yan ba ay ikakabuti on the part of Tatay Digong? Or hindi natin alam kung desisyon ba ito ni former President Duterte? Kasi kung pagbabasihan mo yung last na statement ni Tatay Digong sa sinabi ni Attorney Kaufman, sabi ni Tatay Digong kay Attorney Kaufman, "You did a great job." Na in-appreciate pa nga ni Tatay Digong si Attorney Kaufman. So, di ko lang alam kung desisyon ba ito ni Tatay Digong, desisyon ba ito ng pamilya ni Tatay Digong, desisyon ba ito ni VP Sara, di ko alam. Okay? As of now. So, ako po'y nalulungkot sa totoo lang. Kasi, magaling naman si Attorney Kaufman. Marami pa ngang humahanga ni Attorney Kaufman nung last na niya, di ba? Yung last na speech niya doon sa ICC. Kung ano yung talagang nangyari kay Tatay Digong, no? Na niya yun, na nailatag niya yun sa korte. At nakikinig naman ang buong sambayan ng Pilipino doon. Saksi na nakakaiyak pa nga yung yung storya na yung speech ni Attorney Kaufman. So, ewan ko lang. If this is for the betterment of the upcoming case na sisimulan, di mas mabuti. And I know, kung meron mang silang bagong nakuha na legal team o legal counsel, siguro naman hindi basta-basta pababayaan ni Attorney Kaufman. There will be a smooth transition from the previous legal counsel to the present legal counsel, no? So kung ano yung mga na-research at nasimulan ni Attorney Kaufman, siguro naman yan, no? Makakatulong 'yun ng transition na maibigay niya yung nalalaman ni Attorney Kaufman. So ako po ay ipagdasal na lang natin if this is a good move or if this is a bad move. Actually, I really don't know. No. Basta ang sa akin na lang, magpapasalamat na lang tayo kay Attorney Kaufman. Hindi naman siguro madali yung kanyang ginawa, no? Imaginein mo, buong sambayan ng Pilipino nakatutok po sa trabaho ni Attorney Kaufman. Binabantayan siya kung paano niya tinutulungan si Tatay Digong, no? And talking about meron ring mga sabi-sabi na baka wala ng pera raw si Tatay Digong para pambayad kay Attorney Kaufman. Sa tingin ko naman hindi, no? Parang okay lang naman. Kasi naniniwala rin naman ako na marami namang mga grupo at mga dating mga kaibigan ni Tatay Digong na pwedeng tumulong sa kanya kung financial lang po ang pag-uusapan, 'di ba? So parang malabo 'yun, no, kung financial. Sa tingin ko naman baka may kinuha silang bago na mas magaling kay Kaufman when it comes to the yung talagang itong the real trial na dadating, which is yung extrajudicial killings, no, nung kalimutan ko yung term
Ano ba yung term na yun? Yung crime against humanity. Yun. Di ko lang alam ha. So, ayan, hintay-hintay lang tayo. Baka mamaya meron pong video kung saan kasi picture lang po ito eh. Di natin makikita rin yung reaction ni Attorney Kaufman. For now, sa nakikita natin, Attorney Kaufman is very professional rin, no? Na sa pag-handle niya dito sa case ni Tatay Digong. So, abang-abang lang tayo, no? Ipag-pray natin si Attorney Kaufman, ipag-pray natin si Tatay Digong, at who knows, di ba? Anong mangyayari? Okay? So, for now, yun lang po ang update natin dyan patungkol dyan sa pag-withdraw ni Attorney Kaufman. Ngayon naman, pakikinggan po natin itong si Attorney Hinlo, no? Sa paniniwala ni analysis ni Attorney Hinlo na zero possibility of conviction sa magiging takbo ng impeachment sa Senado. Ito po, panoorin natin. The possibility of conviction is zero. Unless yung isa sa apat babaliktad or hindi na i-consider based on the fact na miyembro siya ng minority. Pero kasi iisipin natin, ang magiging desisyon ng Senado dito sa tingin ko will be political rin eh. Okay? Political rin ito. bumaliktad, Kahit mapapatunayan ni BP Sara na wala siyang kasalanan, no? And I'm very confident na lahat naman iyon ay paninira kay VP Sara. So confident akong mapapatunayan ito ni VP Sara na malinis siya. Pero kahit malinis si VP Sara, political pa rin ang mga magiging desisyon ng mga senador dito. Meron naman tayong narinig, Senator JB Ejercito. Sabi niya, generally doesn't like the impeachment. Sabi niya sa news. But he could also change his mind once he is sitting as a judge. Yung isa, sa strategist naman, nag-iisip, Senator Loren Legarda, kasi yung anak, nagkiklaim na DDS. But Senator Loren Legarda is an ally of President Marcos. Pero ako sa tingin ko, no, si Senator Loren Legarda, I think, papanig ito kay VP Sara. So, hindi natin rin alam. Kasi po, kitang-kita naman natin yung kung ano yung stand ni Congressman Leviste ngayon sa nangyayari sa administrasyong Marcos. At sumusuporta pa nga si Leviste doon sa Davao, pumunta pa sa Davao, di ba? So I don't think na hindi magkapareha ang view ni Loren Legarda at ang kanyang anak. Yung boto ni Senator Legarda. At meron na rin tayong yung magkapatid na Villar. Senator Mark Villar at Senator Camille Villar. They are also friends of the VP, but meron rin sword of Damocles hanging in their head. Pero sa tingin ko, mga Villar, papanig yan sa mga Duterte. Because of mantakin nyo, nanalo si Camille Villar dahil inendorso ni VP Sara. So I don't think na ilalaglag ni Camille si VP Sara. Pending cases against them. There are senators also na hindi natin alam ang boto. Yung kapatid ni Senator Cayetano, si Senator Pia, kalyado ni Pangulong Marcos, pero kapatid niya si Senator Cayetano. Ako sa tingin ko, papayuhan rin siguro naman ni Alan Peter Cayetano itong babaeng kapatid niya. 'Di ba? So pa rin 'yan si Pia. Mapapanig rin 'yan kay VP Sara. Sa tingin ko in my own analysis. Hindi rin natin alam saan patutungo ang boto. So that's why if we talk about numbers, kung sa Senado ng pag-uusapan,
the possibility of an acquittal to a conviction is much higher, but nothing is certain. Ang boboto na siguro akong kokontra kay BP Sara, Hontiveros, Kiko Pangilinan, si ano pa yun, si ano tawag doon, Bam Aquino, yan, yung tatlo na yan, Ping Lacson, at itong si Soto, yan, 5. Siguro yan. Yung mga Tulfo, hindi ko pa alam. In this world, no? Because logically mananalo si VP sa Senado, but sabi nga ni VP, it is God's will. Sa tingin ko naman, Robin Padilla, Bongo, siguro na yun eh. Papanig Also, kay BP Sara. dahil they also have a separate rule to follow, and it will also depend sa number of senators deciding on certain issues. Pwede po, attorney. Yan po yung, pero ang kaibahan lang ngayon, iba po yung Senate President. Last time, si Senator Chis Escudero po yun, ang nangulo o naging Senate President, attorney. Possible, same effect pa rin ba o magkakaiba na ngayon? It is a numbers game pa rin, no? A simple majority can affect where the case will proceed, whether they will allow it to be set immediately or later, or do the process continuously. Depende yon. The Senate, the presiding officer, based on the Senate rules, is only a presiding officer. Anyone can force a vote. The majority will win on specific issues. So they may agree on a particular issue, but sa next issue, they can divide the House. So anything goes. The only thing na talagang set on stone is that to convict, they need 2/3. They need 16 senators. Kaya kahit absent si Senator De La Rosa, his vote does not matter because 16 positive votes are needed. Right now, kung bibilangin natin sa minority bloc, may 5 solid na kaalyado si VP Sara. Sino sila? Senator Bato, Senator Marcoleta, Senator Bongo, Senator Robin Padilla, Senator Amy Marcos. 5 yan, solido. I don't expect any of them, no? By presumption. But of course, they have to sit as neutral judges. But by presumption, they will vote in favor of VP Sara. Who are the 4 others? We have Senator Cayetano, Senator Villanueva, Senator Escudero, and Senator Jinggoy. These are 4. 4 plus 5 is 9. With those 9 votes, the possibility of conviction is 0. Unless yung isa sa 4 babaliktad or hindi na i-consider based on the fact na miyembro siya ng minority. Pero kahit bumaliktad, meron naman tayong narinig. Senator JB Ejercito, sabi niya generally doesn't like the impeachment. Sabi niya sa news. But he could also change his mind once he is sitting as a judge. Yung isa, sa strategist naman, nag-iisip, Senator Loren Legarda, kasi yung anak, nagkiklaim na DDS, but Senator Loren Legarda is an ally of President Marcos. So, hindi natin rin alam yung boto ni Senator Legarda. At meron na rin tayong yung magkapatid na Villar, Senator Mark Villar at Senator Camille Villar. They are also friends of the VP, but meron rin sword of Damocles hanging in their head because of pending cases against them. There are senators also na hindi natin alam ang boto. Yung kapatid ni Senator Cayetano, si Senator Pia, kaalyado ni Pangulong Marcos, pero kapatid niya si Senator Cayetano. Hindi rin natin alam saan patutungo ang boto. So that's why if we talk about numbers,
kung sa Senado ng pag-uusapan, the possibility of an acquittal to a conviction is much higher. But nothing is certain in this world, no? Because logically, mananalo si VP sa Senado, but sabi nga ni VP, it is God's will. It is already written kung ano yung kanyang destiny. And the presidency is destiny. Pag nalusutan to ni VP Sara, lalaban na tayo na si VP Sara ang ating presidentiable by 2028. At baka sasabihin niya na kung sino ang kanyang napiling vice presidente at sasabihin niya na kung sino ang nasa isip niya na gusto niyang maging parte para sa Senate slate niya after this impeachment proceeding is over. Opo. Attorney, bago ko lang ipasa kay partner Admar, nabanggit niyo po kasi yung possible scenario na mangyayari na mauulit yung ginawa nila dati na pinagdebatihan po nila, ibinalik po nila yung complaint sa Kamara. At sa puntong ito ngayon, possible na mangyari po yun ulit. Pero pwede bang gamitin po yung petition po ninyo na inihain dyan sa Kamara? Tatalakayin po nila sa Senado kahit pending yan sa Supreme Court, Attorney? It is possible because they used it, the Senate used it as a reason during the first impeachment. Sabi nila may nakabinding kaso sa Korte Suprema, antayin natin ang magiging desisyon ng Korte Suprema. Especially nung nakadesisyon ng Korte Suprema. So, ang sa tingin kong mangyayari, the Senate will proceed unless the Supreme Court will issue an order against the impeachment. Pero sa correct na proseso, unless there is a restraining order or an injunction from the Supreme Court, the Senate will have to proceed. No, that is their duty under the Constitution. They will have to proceed. But once makialam ang Korte Suprema at sabihin may mali sa proseso, I think the Senate will again vote among themselves whether to remand it back or not. Now, here is a possible constitutional crisis. Pag sinabi ng Korte Suprema, violative of the Constitution yung ginawa ng House sa proceeding nila. Pero yung Senado, boboto yung majority na hindi. Walang karapatan dito ang Korte Suprema na mahimasok. Kailangan ipagpatuloy namin to. If they will force the issue, then there will be a constitutional crisis. Attorney, may aga si Admar. Pero sa tingin ko naman, dapat naman sigurong respetuhin ng legislative ang judicial branch. Kasi tapos na yung lower house sa Kamara. Let us say, nakuha nila yung numbers doon. Pero pagdating dito sa Senado, sa tingin ko naman matitino itong mga senador na dapat nilang pakikinggan rin ang desisyon ng Korte Suprema. Kasi po hindi pa man natin alam kung ano ang stand ng Korte Suprema sa ginagawa ng Kamara. Pero sa tingin ko naman, sobra ang pang-aabuso ng Kamara, especially in the House Committee on Justice dito kay VP Sara. Mantakin nyo, sinali doon si Madriaga, sinali doon yung Salen, sinali pa nila doon si Trillanes, di ba? Doon pa lamang foul na yun. Hindi na yun dapat. So kung titingnan yun ng Korte Suprema, talagang pwedeng sabihin nila na wag ituloy. Ito, clarify ko lang po yung inyo pong pananaw. Maaari din po bang tawagin pa or saklaw pa based doon sa naging desisyon ng Korte Suprema na forthwith? Kung aantayin muna ng Senado, hindi mo na sila gagalaw at antayin muna yung magiging desisyon ng Korte Suprema para hindi aksaya din sa oras kung sila gagalaw tapos magkakaroon ng desisyon ng Korte Suprema? They are not bound
unless merong injunction yung Korte Suprema. So, at mas tama na ipagpatuloy nila sa opinion ko. The only thing that could stop them is kung may order ng Korte Suprema, nga restraining order or injunction. But there is, you must remember, what was enjoined was the House Committee on Justice. Tapos na. Tinapos na nila yung proceeding. So I doubt it if the Supreme Court will issue based on the petition nga final namin ni Attorney Torion. On the other hand, anything goes when you talk about the Supreme Court. They can also issue an order na tinatawag nating stay order. Oops, we want to decide on a very important constitutional issue. So we are ordering the Senate to put on hold the proceeding. Pwede rin gawin ng Korte Suprema kasi sasabihin rin ng Korte Suprema, we also have the power as derived from the Constitution. So, the Senate, meron ring direktiba sa Constitution na sila yung impeachment court. Yung Supreme Court naman, meron ring power from the Constitution na nagsasabi that they hold the judicial power to decide on constitutional issues. So, if the Senate would want to be guided by the Supreme Court, they will also honor the decision of the Supreme Court unless this becomes too political at yung majority ng mga senador sasabihin ayaw nating pakialaman tayo ng Korte Suprema kaya ituloy natin. Just like what was the position before, I believe, ni Senator Soto nung nagbigay siya ng kanyang opinion, it just so happens na yung opinion niya to proceed was outvoted. But this time around, hindi natin alam kung paano na yung boto when we talk about simple majority. So yan at least ang ni Attorney Hinlo is parang yun rin ang mga opinion ni na Malutikia, mga experts na hindi po uusad itong impeachment na ito, So yan. Pero dito sa mangyayari sa Monday, yang dyan sa plenary sa Kamara, dyan natin makikita kung sino yung pipirma. Well, si VP Sara is she is not rooting na mababasura ang impeachment, Ina-assume na nila what's going to happen. May it be ma-impeach siya o hindi siya ma-impeach. Handa na ang kampo ni VP Sara. So, ang sa atin na lang, ang mako-contribute natin sa taong bayan, alam naman po natin, iba't ibang lugar, iba't ibang probinsya, distrito po tayo. So, tandaan na lang po natin kung sino yung mga congressman at mga representatives na pumirma. Kasi kung pipirma sila to impeach VP Sara, gaganti po tayo sa 2028, At alam naman po natin taong bayan, nakaabang yan kasi po ang taong bayan, tayo po ang kapangyarihan, kung hindi dahil sa atin, itong mga representatives na ito, itong mga congressman na ito, itong mga senador na ito, kahit nga presidente at vice president, tayo ang nag-decide kung sino ang uupo. So sa atin lahat ang kapangyarihan. So tatakutin rin natin itong mga pipirma, itong mga representatives na ito, na kung pipirma kayo, hindi natin iboboto sa 2028. Kasi wag na po tayong magbulahan. Alam naman po natin na malakas ang ratings ni VP Sara sa buong Pilipinas. Kahit sasabihin pa nilang kukuha pa sila ng
mga magagaling na expert dyan sa survey nila na tie, no? Ano raw, tabla raw itong si Tulfo at si BP Sara, wala pa rin makakapigil. Ika nga, sabi ni Attorney Panelo, walang makakapigil sa forces nitong magiging presidente sa 2028 si BP Sara. If si BP Sara talaga is destined to be the president sa 2028, walang makakapigil niyan. Okay? So, sa tingin ko, no, after the plenary, after sa botohan nila kung ano man ang magiging result, hihintayin pa natin ang stand ng Korte Suprema. If they will allow, kasi kung maalala po natin, 2025, nakakuha sila ng halos 200 votes. 200 ang pumirma to impeach BP Sara. Na-impeach nga. Pero pagdating sa Korte Suprema, binasura. Hindi natin alam, baka maulit na naman yan. Kasi alam naman natin ang Korte Suprema, ang kanilang sinusunod ay yung ating konstitusyon po lamang. At alam naman po natin at ang taong bayan kung paano nila ginamit ang kanilang kapangyarihan sa pamumulitika nitong Committee on Justice ni Luistro at ni Ridon. Wag na tayong magbulahan. Wag na tayong magbulahan. Kitang-kita naman natin yan. Medyo may kadesperaduhan naman itong si Luistro kasi alam nilang hindi tama yung pinasok nila si Trillanes, pinasok nila si Madriaga, pinasok pa nila yung Salen, at hindi po ito original complaint sa impeachment. Pero talagang pinilit nilang pinasok ito kasi wala na silang pakialam. Kahit lumabag sila sa konstitusyon, ang importante sa kanila masiraan si BP Sara. Sisiraan nila. Pantakin nyo, may mga loyalista at mga dilawan naniniwala na may 6 billion ang bank account ni BP Sara at yung mag-asawang Manscarpio at BP Sara. Na kung matino ang pag-iisip ninyo, in-add up nila ang inflows at outflows para makarating sa bilyones. Kasi ayaw na po nilang paniwalaan ang confidential funds na 125 million. Bakit naman natin uunahin yung confidential funds ni BP Sara na meron tayong hinaharap na malaking problema sa flood control na bilyon-bilyon po ang nawawala. Wala sa kalingkingan yung confidential funds ni BP Sara. So dito sila ngayon tumitira sa Salen ni BP Sara. Na nakakatawa pa kasi in-add up nila yung mga transactions. Since from the year 2000 up to 2025, 2026. Di ba mga gago rin, di ba? So ewan ko na lang kung they are very gagawin talaga nila ang lahat para ma-impeach si BP Sara. Kasi kung ma-impeach talaga si BP Sara sa Senado, hindi na makatakbo si BP Sara. In any government position. Yan po ang nakasaad sa ating konstitusyon. Diba? So, paldo na naman ang mga buwaya nito. Kasi takot sila Kapag si BP Sara ang maging presidente sa Pilipinas, ubos ang mga buwaya. Yan ang tandaan ninyo. So, kayo mga audience ko dito sa Donmar TV, like and share this video. At saka, huwag kalimutan, maglabas kayo ng inyong saloobin through our comment section, no?
babasahin natin yan, ang inyong opinion, reaction. Okay? Sa mga hindi pa nakasubscribe dito, subscribe na po kayo, no? Kasi libre lang po ang mag-subscribe. Walang bayad yan. Updated pa kayo sa ating mga trending na mga balita. Okay? So, let us pray for VP Sara as always, no? See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.